Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 381 hanggang Kabanata 390. Kabanata 381. Ang tigas mo pala, sabi ni Hansen kay Zuting habang nagbibigay ng thumbs up at muling sinugod siya. Biglang sumigaw si Zuting at nanginginig na parang baliw. Ang sakit ay hindi kayang tiisin ng kahit sinong normal na tao. Kahit na mas mataas ang pain threshold ni Zuting kaysa sa isang normal na tao, hindi rin niya mapigilan ang pagsigaw. Ang sinasabi ko lang, totoo, wala na akong ibang alam, mensahe lang ito mula sa mga nakakatanda sa pamilya, sigaw ni Zuting at nagsalita sa mga putol-putol na pangungusap. Tumigil si Hansen at nagtanong, ano ba iyon? Huwag mo nang iangat ang kamay mo. Tanungin mo kung ano ang gusto mo, at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Natatakot na sabi ni Zuting. Tigilan mo na ang kalokohan, sabi ni Hansen na naiinip. Sobrang nalulungkot na si Zuting sa puntong ito. Ang tinatanong ni Hansen ay hindi naman lihim. Hindi niya sinasadyang itago ang anumang bagay. Dahil sa pagpapahirap sa kanya ni Hansen, nagduda siya kung mas interesado ba si Hansen sa pagpapahirap sa kanya kaysa sa pag-alam ng mga sagot. Manyak, bobo, tanga. Inis na mura ni Zuting kay Hansen gamit ang lahat ng mga salitang alam niya sa loob-loob niya, ngunit sumagot siya ng sumunod, hindi ako masyadong nakakaalam tungkol dito. Narinig ko lang mula sa mga nakakatanda na noong unang natuklasan ang santuwaryo ng Diyos, ang aking ninuno ay nakakita ng isang bagay na nagpatunay na dapat mayroong isa pang antas na lampas sa banal na dugo. Nagsikap ng husto ang mga Chen upang patunayan ang haka-haka na iyon, ngunit ang mga nilalang na pinaghihinalaan nating nasa mas mataas na antas ay napakasigla lamang kaya walang sandata sa unang santuwaryo ng Diyos ang makakasakit sa kanila. Hindi ba Zo ang apelyido ng pamilya mo? Bakit isa ka sa mga Chen? Tiningnan ni Hansen si Zuting. Isa akong anak sa labas, kaya kinuha ko ang apelyido ng aking ina. Kilala mo ba si Chen Zikhen? Pareho kami ng ama, mabilis na sabi ni Zuting. Hindi interesado si Hansen na malaman kung isa nga ba talaga si Zuting sa mga Chen. Naisip niya ito at nagpatuloy sa pagtatanong, bakit ka naging especially iya sa Starry Group? Huwag mo nang sabihin na masaya ka lang. Namutla si Zuting at nagsabi, dahil sinabi ko na sa iyo ang lahat, wala nang saysay na itago ito. Ang ninuno ng mga Ning ay nagtrabaho sa parehong departamento ng aking ninuno. Nang matuklasan nila ang mga bagay na iyon, magkasama sila, kaya't nagkaroon ng parehong haka-haka ang mga Ning at nagbayad din ng malaki upang patunayan ito. Alam mo na malakas ang Starry Group, at ang mga Chen ay hindi kasing taas ng antas nila. Kung ako ang especially iya, kung may natuklasan sila, makikinabang din tayo, tumigil si Zuting at hindi na nagpatuloy. Ano ang pangalan ng departamento? Walang pakialam na tanong ni Hansen, ngunit tumitibok ang kanyang puso dahil naisip niya ang work permit ng kanyang lolo. Paano ko naman malalaman iyon, matagal na panahon na iyon, nang makita na naging seryoso ang mukha ni Hansen, dagdag ni Zuting, narinig ko na medyo lihim iyon. Ang buong pangalan, malamig na sabi ni Hansen, na nag-e-excite sa loob-loob niya. Mukhang ang pinag-uusapan ni Zuting ay ang Secret Service na nakasulat sa work permit. Kung totoo iyon, maaari na niyang simulan na i-piece together ang nangyari. Ang kanyang lolo, ang lalaki ng mga Ning, at ang lalaki ng mga Chen, ay dapat na nagtatrabaho sa parehong departamento. Malamang nakakita sila ng isang bagay sa santuwaryo ng Diyos. Dahil iniwan ng lolo ni Hansen ang mga salitang, Super Gene, marahil ay iniwan ng dalawang iba pang tao ang parehong mensahe, o mas detalyado pa. Pagkatapos ng lahat, ipinakita ng work permit ng lolo ni Hansen na siya ay isang investigador lamang. Marahil ang dalawang iba pang tao ay ang mga team lead. Kung hindi, mahirap ipaliwanag kung bakit nakaipon ng ganoong kayamanan ang Starry Group sa loob ng ilang henerasyon. Talaga namang hindi ko alam. Nabanggit lang ito ng aking ama ng basta-basta. Alam mo na ako ay anak lang sa labas at hindi nagtagal sa angkan. Paano ko naman malalaman ang mga lihim ng pamilya? Kung hindi nila kailangan na maging especially iya ako, hindi ko rin matututunan ang mga ito, mapait na sabi ni Zuting. Nagtanong pa si Hansen kay Zuting ng ilang mga katanungan ngunit hindi nakakuha ng karagdagang impormasyon. Alam ni Hansen na nagtatago pa rin si Zuting ng maraming impormasyon, ngunit naiintindihan niya na mahirap sabihin kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan kung magsasalita pa si Zuting. Sa ngayon, nakakuha si Hansen ng ilang kapaki-pakinabang na bagay mula kay Zuting. Ginoong Hansen, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman.
Pakawalan mo na ako, pagmamakaawa ni Zuting. Dahil wala akong pakialam na ikaw ay isang especially iya, hahayaan sana kita. Gayunpaman, sinubukan mong saktan ako, kaya hindi ko lang magagawa iyon. Ibibigay kita kay Yang Yongcheng, at nasa iyo na kung mabubuhay ka o hindi, nakangiting sabi ni Hansen. Biglang nanginig si Zuting, kinagat ang kanyang ngipin at nagsabi, Ginoong Hansen, paano kung bayaran ko ang aking sariling buhay? Maaari mo bang sabihin ang presyo? Ang pag-iisip kay Ningyo ay nagpanginig kay Zuting. Kung mapupunta siya sa kamay ni Ning, mas gugustuhin niyang mamatay. Kahit na malupit si Hansen, siya ay kasing ganda ng isang bata sa kindergarten kumpara kay Ningyo, ayon sa nalalaman ni Zuting tungkol sa binatang Panginoon. Sige, kaya, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong halaga. Ikaw ang batang Panginoon ng mga Chen, kaya hindi mo ako bibiguin, tama ba? Tiningnan ni Hansen si Zuting, Mausisa. Isa lang akong anak sa labas, at hindi ako batang Panginoon. Anong klaseng batang Panginoon ang maglalagay ng kanyang buhay sa panganib tulad nito, 100 milyon para sa aking buhay, ano sa tingin mo? Kinagat ni Zuting ang kanyang ngipin at sinabi. Hindi nagsalita si Hansen ngunit ngumiti kay Zuting. 200 milyon. Sinabi ni Zuting ang numero na parang ibinebenta niya ang kanyang sariling anak na babae. Sa tingin ko ay ayaw mo talagang mabuhay. Agad na lumapit si Hansen kay Yang Yongcheng, tinitignan kung gising na ba siya. Kahit gaano pa karami ang sigaw ni Zuting, hindi siya pinansin ni Hansen. Imposible na nagdala si Zuting ng ganoong karaming pera sa santuwaryo ng Diyos. Hindi naniniwala si Hansen na mayroon siyang kahit 20,000. Sa pakikinig lang kay Zuting, alam ni Hansen na hindi siya nagplano na magbayad. Kabanata 382. Ginamit ni Hansen ang ilang karaniwang diskarte na natutunan niya sa paaralan, sinusubukan niyang gisingin ang natitirang grupo, ngunit walang nag-ana sa mga diskarte. Hindi katakataka na ipinagmamalaki ni Zuting ang kanyang mga gamot. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng enerhiya mo. Walang antidote, hindi sila gising mula sa knockout drops. Kung hindi sila gising sa loob ng 3 araw, magiging gulay sila, at kahit ako ay hindi na sila may iligtas. Kahit na namamaga ang mukha ni Zuting, masaya siyang nakangiti. Ang isang bagay na kinatatakutan ni Zuting ay hindi kailangan ni Hansen ng anumang bagay mula sa kanya. Hanggat kailangan ni Hansen ang isang bagay, may mga paraan siya para protektahan ang kanyang sarili. Nang makita na tahimik si Hansen, nagpatuloy si Zuting, huwag mo ring subukang hanapin ang antidote sa akin. Masyadong mahalaga para sa akin na dalhin ito. Kung alam mo kung paano gumawa ng gamot, maaari mong gamitin ang mga materyales na dala ko para gumawa ng antidote. O kaya ay maaari akong gumawa para sa iyo. Sa tingin mo ba mag-aalala ako sa buhay at kamatayan nila? Tiningnan ni Hansen si Zuting, interesado. Siyempre hindi. Gayunpaman, lahat sila ay mga tauhan ni Ningyo, kaya naglakas loob lang akong gumamit ng knockout drops sa halip na lason. Kung mamamatay sila rito dahil sa iyo, sa tingin mo ba hahayaan ka ni Ningyo? Napaalala mo sa akin ang isang bagay. Tumango si Hansen at tinawag ang kanyang dagger, naglalakad patungo kay Zuting. Ano ang gagawin mo? Hindi mo ba ako narinig? Nagulat at nagalit si Zuting, natatakot kay Hansen. Gayunpaman, ang mga kasukasuan ni Zuting ay na-dislocate, at halos hindi na siya makagalaw, lalo na ang pagtakbo. Hanggat walang nakakabalik na buhay, hindi malalaman ni Ningyo na namatay sila dahil sa akin, tahimik na sabi ni Hansen. Tigil. Ano ang mapapala mo kung papatayin mo ako? Matalinong tao si Ningyo. Kahit na wala siyang nakita, mahahalata niya ang isang bagay at mahihinalaan ka. Mas makakasama sa iyo ang pagpatay sa akin kaysa sa pakinabang. Gayunpaman, kung ililigtas mo sila, hindi lang si Ningyo, kundi pati na rin ang natitirang grupo ay magpapasalamat sa iyo. Hindi ba mas gugustuhin mo iyon? Bakit mo kailangang patayin ako? Nagtataka si Zuting kung ano ang mali kay Hansen. Hindi ba siya makapag-isip tulad ng isang normal na tao? Dahil ayaw kita, hindi ba magandang dahilan iyon? Pagkatapos ay winisiwas ni Hansen ang dagger sa leeg ni Zuting. Tigil, ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin at ibibigay ko sa iyo, naramdaman ni Zuting na siya ang pinakamasamang swerte kailanman. Sobrang nagsisisi siya na nakasalubong niya ang isang manyak na hindi masyadong matalino. Hindi ba naiintindihan ng taong ito na mas mahalaga ang interes kaysa sa pagpatay sa isang tao? Ang palasong iyon ang gagawin, walang pakialam na sabi ni Hansen. Anong palaso? Nagkunwari si Zuting na naguguluhan ngunit nagulat. Mayroon ngang palaso si Zuting, isang palasong banal na dugo. Pinahahalagahan niya ang palaso na parang kayamanan at hindi niya ito madalas ginagamit.
Pagkatapos ng lahat, isang napakabihirang palaso ng banal na dugo ng hayop, mas bihira kaysa sa isang mangkok ng kaluluwa ng hayop. Maraming mga mangangaso ng palaso ang umaasa na makakuha ng palaso ng banal na dugo ng hayop ngunit hindi nila makuha. Napakaswerte ni Zhuting na magkaroon ng palasong banal na dugo ng hayop. Nang nasa panganib sila laban sa higanting suso, tinawag ni Zhuting ang palaso ngunit hindi siya nagpaputok, natatakot na masisira ang palaso laban sa balat ng suso. Matapos silang maging ligtas, mabilis niyang kinuha muli ito. Malamang nahawak niya ang palaso ng 10 segundo lamang. Hindi makapaniwala si Zhuting na sa ilalim ng ganoong matinding pangyayari, nakita pa rin ni Hansen ang palaso at nakilala na ito ay isang palaso ng banal na dugo ng hayop. Agad na hinawakan ni Hansen ang tainga ni Zhuting at halos putulin ito. Oo, okay. Maaari mo itong makuha, agad na sumigaw si Zhuting. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, maaari mo itong makuha para sa iyong sarili, tahimik na sabi ni Hansen, hindi binibitawan ang kanyang tainga. Gusto sanang tanungin ni Zhuting kung hahayaan siyang umalis ni Hansen kung ibibigay niya kay Hansen ang kaluluwa ng hayop. Tinitingnan ng mukha ni Hansen, ang dagger, at ang kamay niya sa kanyang tainga. Sumuko si Zhuting sa ideya, lumunok at inilipat ang palaso ng banal na dugo ng hayop kay Hansen. Ang pagkikita sa iyo ang pinakamasamang swerte ko, sabi ni Zhuting na may malungkot na tingin. Nakuha ang banal na dugo ng hayop ng bony fish. Nakita ni Hansen ang isang kakaibang hugis ng kaluluwa ng isda sa kanyang isipan. Sa wakas, isang palaso ng banal na dugo ng hayop. Nagdiwang si Hansen sa loob-loob niya. Dahil hindi pa siya nakakakuha ng isang banal na palaso ng dugo, hindi pa nagagamit ni Hansen ang kanyang mga kasanayan sa pagpana. Ginoong Hansen, ibinigay ko na sa iyo ang kaluluwa ng hayop na hiniling mo. Maaari mo na ba akong palayain? Tiningnan ni Hansen si Zhuting at nagtanong, nag-aalala. Hindi niya alam kung anong klaseng tao si Hansen at hindi niya masasabi kung babalik sa kanyang mga salita si Hansen. Sinabi ko ba na hahayaan kita? Ngumisi si Hansen at sinabi. Hindi ba tayo nagkasundo na ipagpalit ang palasong banal na dugo ng hayop na ito para sa aking buhay? Hindi ka pwedeng bumalik sa iyong mga salita, sabi ni Zhuting, sumusumpa sa loob-loob niya. Para sa iyong buhay, hindi para sa iyong kalayaan. Nagulat si Zhuting sa mga salita ni Hansen. Ano ang ibig mong sabihin? Tiningnan ni Zhuting si Hansen na may blankong mukha. Hindi sumagot si Hansen, ngunit binalik niya ang mga kasukasuan ni Hansen sa lugar. Ang pag-crack ng mga buto at ang mga sigaw ni Zhuting ay nakakatakot. Gumawa ka ng gamot mo at gisingin mo sila, sabi ni Hansen kay Zhuting at tinawag ang sungay na pana at ang palaso ng bony fish, nilalaro ang mga ito. Matapos gumaling, walang nakaramdamang kakaiba si Zhuting. Tinitingnan ng kaliwat kanan, nagtataka siya kung paano siya makatatakas. Nang masulyapan si Hansen, biglang natakot si Zhuting at sumuko sa pag-iisip na tumakas. Tinututok ni Hansen ang matulis na puting palaso ng bony fish sa kanya. Sa isang sulyap lamang, naramdaman ni Zhuting na tatamaan siya ng palaso anumang oras. Tinitingnan ang posisyon ni Hansen, naramdaman ni Zhuting na kung bibitawan ni Hansen ang palaso, mamamatay siya kaagad doon. Ahem, nagkasundo na tayo na binayaran ko ang aking buhay. Kung jijisingan ko sila, dadalhin nila ako kay Ningyu, at mamamatay pa rin ako, paliwanag ni Zhuting, nagyayelo. Hindi nagsalita si Hansen ngunit tinutok muli ang palaso kay Zhuting. Mabilis na kinuha ni Zhuting ang isang dosenang maliliit na bote, hinalo ang pulbos sa mga ito sa isang tiyak na proporsyon at hinaypan ito sa ilong ng lahat. Kabanata 383. Matapos magising, mabilis na naunawaan ng natitirang grupo kung ano ang nangyari. Nagpakawala sila ng mga nakamamatay na tingin kay Zhuting, at may isang naglabas pa ng kanyang sandata. Pinigilan siya ni Hansen. Tinanong ng taong iyon si Hansen, Ginoong Hansen, ano ang ginagawa mo? Kung hindi dahil sa katotohanang iniligtas sila ni Hansen, papatayin din sana nila si Hansen sa kabaliwan. Binayaran niya ako para sa kanyang buhay, kaya hahayaan ninyong mabuhay siya, tahimik na sabi ni Hansen. Bukod pa rito, kung gusto ninyong patayin siya, dapat ninyong tanungin muna ang inyong batang Panginoon. Ang dahilan kung bakit iniligtas ni Hansen si Zhuting ay dahil gusto niyang malaman kung ano ang sasabihin ni Ningyu kay Zhuting, na maaaring magbigay sa kanya ng higit pang mga pahiwatig tungkol sa mga Chen at mga Ning. Napaka-misteryoso ng aksidente ng ama ni Hansen kaya mahirap para kay Hansen na malaman ang katotohanan. Kung hindi sana iniligtas ni Hansen si Yang Yongcheng at ang iba pa. Malamang na pinatay din niya si Zhuting. Gayunpaman, kailangan ni Hansen na maging mas maingat kaysa doon. Ang unang bagay na kailangan niyang malaman ay kung kaaway ba niya ang mga Ning.
May isang bagay na nagpagulo kay Hansen. Sa kapangyarihan ng Starry Group, madali para sa kanila na imbestigahan ang mga Hansen. Kung may kinalaman ang lolo ni Hansen sa mga super nilalang, bakit hindi sila natagpuan ng mga Ning? Marahil alam nila kung sino ang lolo ni Hansen at sila ang unang nag-target sa mga Hansen. Gayunpaman, kung ganoon, bakit hihilingin ng ama ni Hansen na humingi siya ng tulong sa mga Ning? Hindi iniisip ni Hansen na ang kanyang ama ay isang hanggal na tao. Sa kabaligtaran, naaalala ni Hansen na ang kanyang ama ay mahinahon ngunit medyo matalino. Kung hindi, imposible para sa kanya na gawing isang katamtamang negosyo na nagkakahalaga ng 100 milyon ang isang workshop. Kahit na ang 100 milyon ay wala sa alayan sa mga panahong ito, mahirap kumita ng ganoon karami para sa isang taong walang background. Dahil ganoon ang kaso, gawin natin ang hiniling ni Ginoong Hansen, pinigilan ni Yang Yongcheng ang iba, tumango at sinabi. Nagmarcha pabalik ang grupo ng mga tao na dinala si Zhou Ting bilang kanilang bilanggo. Napagod na si Hansen sa pakikinig sa kanila na sumusumpa kay Zhou Ting. Mukhang hindi nila naisip na si Zhou Ting ay isang especially iya. Hansen, ililigtas mo ba talaga ako? Inilapit ni Zhou Ting ang kanyang mahigpit na nakatali na katawan kay Hansen at bumulong nang siya naman ang magbantay sa kanya sa gabi. Interesado ka bang makipagtulungan sa akin? Patuloy ni Zhou Ting. Nang makita na hindi pa rin siya pinapansin ni Hansen, nagmamadaling bumulong si Zhou Ting sa isang mas mababang boses, huwag mong ibigay ang iyong dagger sa anumang kadahilanan. Kung hindi, haharap ka sa kamatayan. Tiningnan ni Hansen si Zhou Ting ngunit hindi nagsalita. Lampas sa mga banal na Jin, may mga super Jin. Sa loob ng mahigit isang siglo, pareho ang aking pamilya at ang mga Ning ay nagbayad ng hindi mailarawan na mga gastos upang malaman ito. Gayunpaman, hanggang ngayon, wala pa rin kaming nakita. Ang tanging sandata na maaaring magamit upang patayin ang isang nilalang na lampas sa mga nilalang na banal na dugo ay ang dagger na nasa iyong kamay. Kukunin iyon ni Ningyu sa lahat ng paraan. Hanggat nasa iyo ang dagger, maaari ka pa ring mabuhay. Gayunpaman, kung wala ka, hindi ka na malalayo sa kamatayan, patuloy ni Zhou Ting. Dahil walang sino man ang makakapatay sa mga nilalang na iyon, paano mo nalaman na umiiral ang mga super Jin? Nanatiling kalmado ang mukha ni Hansen kahit na sobrang excited. Sinabi ko na sa iyo dati na nagtrabaho ang aking ninuno kasama ang ninuno ng mga Ning sa isang departamento, alam mo ba kung ano ang tawag sa departamento? Kahit na tinatanong ni Zhou Ting si Hansen, hindi niya nais na marinig ang sagot. Binaba niya ang kanyang boses at nagpatuloy, ang departamento ay tinatawag na Secret Service. Nang unang maimbento ang mga teknolohiya sa teleportasyon, ang departamento ang unang pumasok sa santuwaryo ng Diyos. At sila ang nag-iwan sa atin ng impormasyon tungkol sa mga super Jin. Kinalma ni Hansen ang kanyang sarili at bumulong paano nangyari iyon. Kahit ngayon, hindi pa rin kayang patayin ng mga tao ang mga nilalang na pinag-uusapan mo. Nang unang matuklasan natin ang santuwaryo ng Diyos, mas masama pa ang ating martial arts at Geno point counts. Paano nila napatay ang mga nilalang na iyon para makuha ang mga super Jin? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyari. Gayunpaman, nag-iwan sila ng ilang impormasyon sa atin. Kung hindi, hindi sana nagsikap ng husto ang dalawang pamilya sa paghahanap ng mga super Jin. Hindi mo maiisip kung gaano karami ang binayad namin at kung gaano karaming buhay ang nasayang sa mga taong ito. Ano ang impormasyon na iniwan nila? Itinaas ni Hansen ang kanyang mga kilay at nagtanong. Napakaliit ng impormasyon. Karamihan sa mga miyembro ng Secret Service ay namatay sa santuwaryo ng Diyos, iilan lang ang nakaligtas. At nang mag-teleport sila pabalik sa Alliance, sabay-sabay silang namatay ng walang malinaw na senyales. Bago sila mamatay, masigasig pa rin silang nag-iimbestiga ng isang bagay at hindi nila namalaya na paparating na ang kamatayan. Nakakita lang kami ng ilang mga pahiwatig sa kanilang mga gamit, ngunit ang impormasyon ay pira-piraso. Kumunat ang noo ni Hansen. Mukhang ang impormasyon na ibinigay sa kanya ni Zhou Ting ay tumutugma sa naiwan ng lolo ni Hansen. Gayunpaman, parang may mali. Isa lang akong anak sa labas at hindi ako masyadong nakakaalam tungkol dito. Ang tanging sigurado ako ay ang mga pamilya ng mga nakaligtas sa Secret Service ay pawang naghahanap ng mga super Jin, patuloy ni Zhou Ting. Ano ang gusto mong gawin ko sa pagsasabi mo nito sa akin? Tanong ni Hansen kay Zhou Ting. Biglang nagkaroon ng misteryosong tingin si Zhou Ting sa kanyang mukha at sinabi, huwag kang mag-alala, hindi kita hihilingin na palayain ako. Sinasabi ko lang sa iyo ang mga ito para maunawaan mo na hindi mo kailanman dapat ibigay ang dagger kay Ningyu. At mas mabuti pang huwag mong subukang patayin ang nilalang na iyon. Kung gagawin mo, huwag mong ibigay kay Ningyu ang kaluluwa ng hayop o ang karne.
Kapag nagkaroon na ng kakayahan ang mga Ning na patayin ang mga nilalang na iyon, sa tingin mo ba hahayaan kanilang mabuhay at makipagkompetensya sa kanila? Alam ni Hansen kung ano ang gusto ni Zhu Ting. Sinabi niya ang lahat ng iyon para pigilan si Hansen sa pagtulong kay Ningyu. Gayunpaman, hindi kinakailangan ang pag-aalala ni Zhu Ting. Hindi kailanman pinlano ni Hansen na patayin ang isang super nilalang para kay Ningyu. Naiintindihan ni Hansen ang lahat ng sinasabi ni Zhu Ting. Nagtanong pa si Hansen kay Zhu Ting ng ilang mga katanungan, ngunit hindi na nagsalita si Zhu Ting. Hindi rin niya nakiusap kay Hansen na palayain siya. Di nagtagal, nakatulog si Zhu Ting. Hindi alam ni Hansen kung gaano kay-toto ang sinabi sa kanya ni Zhu Ting. Kahit na nakakuha siya ng karagdagang impormasyon, mas marami pang katanungan si Hansen ngayon. Sa ikalawang gabi matapos sabihin ni Zhu Ting ang mga salitang iyon kay Hansen, nakatalikod si Zhu Ting na may mga espesyal na lubid at nakaligtas. Ang taong namamahala sa pagbabantay sa kanya ay namatay sa lugar, at ang lahat ng kanyang balat ay naging itim. Maliwanag na ang bantay ay nalason. Malapit na pinanatili si Zhu Ting sa natitirang grupo, ngunit walang nakarinig ng kahit ano. Ang bantay ay hindi rin kumibo o gumalaw. Natagpuan lang niyang Yung Cheng ang kanyang katawan nang siya naman ang magbantay kay Zhu Ting. Damn it, mahigpit ang mukha niyang Yung Cheng. Kumunat din ang noo ni Hansen. Pinapababa niya rin si Zhu Ting. Sa ganitong paniniwala, dapat sana ay umalis na si Zhu Ting noong unang gabi. Gayunpaman, sinadya niyang maghintay hanggang sasabihin niya kay Hansen ang mga salitang iyon. Nang bumalik sila sa Faith Shelter, naroon na si Ningyu. Nang sabihin niyang Yung Cheng kay Ningyu ang nangyari, ngumiti lang si Ningyu at nagpasalamat kay Hansen sa pagliligtas sa kanyang mga tauhan. Sinabi rin ni Ningyu kay Hansen na nakumpleto na ang lahat ng mga pamamaraan para makapasok si Hanyan sa isang mamahaling paaralan. Pagkatapos, naghanda na si Ningyu at umalis muli para sa kagubatan. Sa proseso, hindi siya nagbanggit ng anumang bagay tungkol sa sumpa na dagger. Hindi rin niya tinanong kung anong nilalang ang pinagmula ng kaluluwa ng hayop. Parang walang interes si Ningyu sa dagger at gusto lang niyang patayin ni Hansen ang nilalang kasama nila. Hinangaan ni Hansen ang pasensya ni Ningyu, kahit na wala talagang interes si Ning sa dagger o nagpapanggap lang. Ang ganitong pasensya ay isang bihirang katangian. Ang mga taong tulad ni Ningyu ay palaging maglulunsad ng isang nakamamatay na pag-atake sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Sa pagkakataong ito, mas maliit ang grupo na aalis para sa kagubatan kaysa sa nakaraan. Kasama sina Ningyu at Hansen, 5 lang sila. 2 sa 5 ito ay mga bagong tao, kaya kilala lang ni Hansen sina Yung Cheng at Ningyu. Ang 3 tao ay lahat ay naka-max out sa kanilang mga Super Geno Points. Bago sila umalis, natapos na nila ang kanilang ebolusyon sa evolution pool sa shelter at naging mga evolver. Mukhang gusto talagang patayin ni Ningyu ang nilalang. Kinakalkula ni Hansen kung ano ang dapat niyang gawin. Walang paraan na tutulungan niya si Ningyu na patayin ang nilalang. Kahit na masiguro ni Hansen na siya ang gumawa ng huling pag-atake, nag-aalangan pa rin siyang hayaang makita ng sino man ang life essence. Ang mga katawan ng mga super nilalang ay mawawala, maliban sa Golden Growler na namatay sa natural na paraan. Kung mananatili akong malayo sa natitirang grupo, gumawa ng huling pag-atake, at kunin ang life essence ng hindi nila nakikita, hindi nila malalaman ang tungkol sa pag-iral ng life essence, ngunit magtataka lang kung saan napunta ang katawan, plano ni Hansen. Ang mga Ning ay maaaring kaibigan o kaaway. Hindi sila tutulungan ni Hansen dahil sila pa rin ang pinakamalaking sospek sa pagkamatay ng ama ni Hansen. Dahil hindi maganda ang kalusugan ni Ningyu, madalas siyang umubo kahit na nakasakay sa isang mount, kaya mas mabagal ang grupo kaysa sa nakaraan. Kapag nagpapahinga sila, tumutuon si Hansen sa mga kaluluwa ng hayop na nakuha niya. Sa lahat ng kanyang mga kaluluwa ng hayop, isa lang ang hindi niya alam kung paano gamitin, na ang Beetle Knight. Hindi nakahanap si Hansen ng anumang impormasyon tungkol sa mga doppelganger beast soul kahit saan siya tumingin. Tiyak na isang bihirang kaluluwa ng hayop. Gayunpaman, hindi alam ni Hansen kung paano ito gamitin, na nagpapaisip sa kanya. Sinubukan ni Hansen ang maraming paraan, ngunit hindi kailanman tinawag ang Beetle Knight. Doppelganger. Paano ito gumagana? Marahil ay mabubuhay siya para sa akin kapag namatay ako. O, maaari ba siyang gumawa ng isang bagay para sa akin tulad ng isang stunt double? Tinitingnan ng Beetle Knight sa kanyang isipan, naisip ni Hansen. Habang nag-iisip si Hansen, pumunta siya sa sapa para kumuha ng tubig. Tinitingnan ng kanyang refleksyon sa tubig, naalala niya ang isang bagay. Noong nakikipaglaban siya sa Beetle Knight, patuloy na pumupunta ang Beetle Knight sa lawa.
Mukhang hindi naliligo ang nilalang dahil napakababaw ng tubig kaya basa lang ang mga paa nito habang nakasakay sa kanyang mount. Doppelganger, lawa, marahil ay hindi pumunta ang Beetle Knight sa lawa para sa tubig kundi para sa refleksyon. Sa pag-iisip na ito, tumalon ang puso ni Hansen. Damn it, napakasimple nito, ngunit hindi ko ito naisip ng matagal. Napakabobo ko, halos sumigaw si Hansen, tinitingnan ang kanyang refleksyon sa tubig. Gusto niyang subukan kaagad ang kanyang haka-haka, ngunit malapit pa rin ang natitirang grupo. Kailangan niyang pakalmayan ang kanyang sarili, bumalik sa kampo, at simulan ang pagpapakulo ng tubig. Habang kumukulo ang tubig, malalim ang iniisip ni Hansen, nagtataka tungkol sa Beetle Knight. Kung tama ang iniisip ko, malulutas ko ang isyu ng pagkakakilanlan ni Dollar. Bago ako pumunta sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, maaaring ibalik sa akin ang mga kaluluwa ng hayop na pag-aari ni Dollar sa publiko. Walang sino man ang maghahinala na ako ay Dollar muli. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Hansen, hindi na kailangang kabahan. Iililihis ng ibang mga tao ang nilalang at sisiguraduhin na ligtas ka. Ang kailangan mo lang gawin ay ilunsad ang nakamamatay na pag-atake sa tamang oras. Ginagarantiya ko sa aking buhay na hanggat buhay ang apat sa atin, hindi ka kailanman masasaktan ng nilalang, sabi ni Ningyo kay Hansen na nakangiti, iniisip na wala sa sarili si Hansen dahil natatakot siya sa nilalang. Salamat po, Ginoong Ning. Ayaw magpaliwanag ni Hansen. Tawagin mo akong Ningyo, pakiusap, sabi ni Ningyo at nagsimulang umubo muli. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng panyo at sinabi, Hansen, naniniwala ka ba sa tadhana? Medyo. Tulad ng isang normal na tao, nagpakumbaba si Hansen sa tadhana, ngunit hindi siya lubos na naniniwala dito. Marahil hindi mo ito paniniwalaan, ngunit naniniwala akong magiging magkaibigan tayo noong una kitang nakita. Ngumiti si Ningyo at sinabi, ang aking lolo ay may isang mabuting kaibigan na ang apelyido ay Handin. Iniligtas ng kaibigan na iyon ang buhay ng aking lolo. Marahil ay maaari tayong maging magkaibigan tulad ng ganoon, at sa pagkakataong ito, hayaan mo akong iligtas ka. Natulala si Hansen. Bigla-bigla, 1,000,000 mga kaisipan ang pumasok sa kanya. Kabanata 384. Hindi naniniwala si Hansen na hindi tiningnan ni Ningyo ang kanyang background. Kung ang lolo ni Hansen ay kaibigan ng mga Ning, o ang pagkamatay ng ama ni Hansen ay may kinalaman sa Starry Group, kakaiba ang mga kilos ni Ningyo. Ano ang pangalan ng kaibigan? Marahil ay nasa pamilya ko siya, pag-uusisa ni Hansen na nakangiti. Han Jingji, walang pag-aalinlangan na sabi ni Ningyo. Ang swerte naman. Ang pangalan ng aking lolo ay Han Jingji din. Hindi sila pareho, tama ba? Simpleng tanong ni Hansen. Dapat madaling malaman ni Ningyo ang ganoong impormasyon, kaya hindi na kailangang itago. Mahina akong sinabi ni Ningyo, hindi sila dapat pareho. Mas matanda ang kaibigan ng aking lolo kaysa sa iyong lolo, at hindi siya kailanman nag-asawa. Naguluhan si Hansen sa sagot ni Ningyo, at pagkatapos ay naunawaan niya kung ano ang mali sa pahayag ni Zuting. Ang kanyang lolo, si Han Jingji, ay hindi pa ipinanganak ng unang matuklasan ang santuwaryo ng Diyos. Gayunpaman, kung ang lolo ni Hansen ay hindi ang kaibigan na pinag-uusapan ni Ningyo, bakit siya may work permit? Mas lalo pang naguluhan si Hansen tungkol sa nangyari at kung ano ang nakita ng Unit 7 sa santuwaryo ng Diyos. Ang kaibigan ng mga Ning ay dapat na isang sikat na tao rin, tama ba? Tanong ni Hansen. Ngumiti si Ningyo at tumango. Oo naman, siya ay isang hindi kapani-paniwalang tao. At sa panahong iyon, kakadiscover lang ng santuwaryo ng Diyos. Bago nagsimulang makakuha ng Geno Points ang sangkatauhan at maimbento ang mga Hyper Geno Arts, sikat na Qigong Master na si Han Jingji. Qigong Master. Natulala si Hansen. Natutunan niya sa klase ng kasaysayan na ang mga Qigong Master ay pawang mga manloloko lamang. Hindi yun ang iniisip mo. Si Han Jingji ay may hindi kapani-paniwalang mga kasanayan at siya ang tagapagturo ng Blue Blood Special Force, nakangiting sabi ni Ningyo, alam ang iniisip ni Hansen. Ang tagapagturo ng Blue Blood Special Force. Mas nagulat si Hansen. Ang Blue Blood Special Force ay ang elite force pa rin sa Alliance. Kahit na ang isang ordinaryong miyembro ng Blue Blood Special Force ay isang surpasser. Madaling sabihin kung gaano kagaling ang tropa. Ang tagapagturo ng Blue Blood Special Force sa puntong ito ay isang sikat na demigod. Mas naguluhan si Hansen. Kung ang kanyang lolo ay talagang ang Han Jingji na pinag-uusapan ni Ningyo, mukhang hindi malamang na maging mahirap ang mga Hansen. Bukod pa rito, hindi pa narinig ni Hansen ang anumang Qigong sa pamilya. Gusto sanang magtanong pa ni Hansen tungkol sa tagapagturuhan, ngunit oras na para maglakbay muli.
Tumayo si Ningyu at sinabi sa lahat na umalis. Ano ba ang nawawala sa akin? Pakiramdam ni Hansen na may nawawala siya sa mga koneksyon na ito. Kailangan niyang itabi ang mga kaisipan dahil nakarating na sila sa kagubatan. Ang pinakamahalaga kay Hansen ay kung paano patayin ang super nilalang. Kailangan niyang patayin ang super nilalang, ngunit hindi niya dapat hayaang makita ng natitirang grupo ang life essence na hindi madaling gawin. Mas mahalaga, hindi pa gaanong alam ni Hansen tungkol sa nilalang. Kailangan niyang gamitin ang kaalaman ni Ningyu tungkol sa nilalang bago niya matukoy kung kaya niyang patayin ito. Kung hindi, babalik sana si Hansen at papatayin ang nilalang ng madruga ng grupo ni Zhuting. Maingat na pinoprotektahan ni Ningyu at Hansen ang tatlong iba pang miyembro na naging mga evolver na. Dahil sa mas mataas na fitness index, mas madali ang mga gawain para sa kanila. Nang makarating muli ang grupo ng 5 sa bundok, umakyat sila sa utos ni Ningyu sa pagkakataong ito. Malaki ang bundok kahit na hindi ito matarik. Sinundan ni Hansen ang iba upang umakyat. Nang malapit na silang makarating sa tuktok ng bundok, naging maingat ang lahat. Tahimik. Sin Senador Yason sila ni Yang Yongcheng na manahimik nang malapit na silang makarating sa tuktok ng bundok. Ang tuktok ng bundok ay isang platform na bato na halos kalahating ektarya. Ang higanting suso na may jade shell at pulang katawan ay nagpapahinga, nakatago sa shell. Ganap na nakatago ang pulang karne. Batang Panginoon, Ginoong Hansen, maghintay kayo rito ng 1 segundo. Ay aakit namin ito, bulong ni Yang Yongcheng. Mag-ingat kayo. Ang kaligtasan muna. Tumango si Ningyu. Sumang-ayon ng tatlong evolver at lumapit sa nilalang. Tinawag nila ang mga pana ng kaluluwa ng hayop at nagsimulang magpaputok ng mga palaso ng Z-Steel sa shell. Boom boom boom. Nasira ang mga palaso ng Z-Steel laban sa shell. Lahat ng tatlong revolver ay nag-shapeshift sa mga humanoid figure. Dahil sa kanilang fitness level bilang mga evolver, naging napakalakas nila. Sinuri ni Hansen ang paraan ng pagbasag ng mga palaso ng Z-Steel at nalaman niya na hindi sila nabasag dahil malakas ang mga revolver, kundi dahil ang jade-like shell ay parang may bouncing effect na durog ang mga palaso. Ang mga super nilalang ay hindi kailanman madali. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Matapos tumanggap ng ilang mga palaso, inilabas ng suso ang pulang karne nito mula sa shell at tinitigan ang mga evolver. Bigla, sumugod ito patungo sa kanila. Kung noon, pipiliin ng mga revolver na panatilihin ang kanilang distansya mula sa suso. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kailangan nilang lumapit sa suso upang mailabas ito sa shell para mapatay ito ni Hansen gamit ang kanyang dagger. Bukod pa rito, mas tiwala ang mga evolver dahil sila ang kumakatawan sa pinakamalakas na tao sa unang santuwaryo ng Diyos. Sa makatuwid, hindi sila gaanong natatakot sa nilalang. Di nagtagal, nalaman nilang masyadong wala silang alam. Ang malakas na pangangatawan ng evolver ay hindi nagpadali sa kanila na labanan ang nilalang. Kabanata 385. Sobrang lapit na ang mga evolver sa nilalang kaya bigla itong naging ahas na may pakpak at lumabas sa shell nito, itinapon ang sarili sa isa sa mga evolver. Mabilis na ginamit ng tao ang kanyang malapad na espada sa ahas. Nagsimula ring umatake sina Yang Yongcheng at ang isa pang tao. Hindi man lang nagtangkang umiwas ang ahas at hinayaan na tumama ang mga sandata sa karne nito. Natuwa ang mga evolver. Sa kasalukuyan, ang kanilang fitness index ay dapat na higit sa 30. Gamit ang banal na sandata ng dugo, maaaring hindi nila maputol ang shell, ngunit naniniwala silang dapat na masaktan ng mga sandata ang malambot na karne. Gayunpaman, nang tumama ang kanilang mga sandata sa karne, napagtanto nilang mali sila. Pinutol ng manipis na talon ang malambot na karne na parang pinutol nito ang pandikit. Hindi lang buo ang karne, kundi nasipsip din ang lahat ng puwersang ginamit nila sa mga sandata. Pagkatapos, biglang nagbago ang hugis ng pulang ahas. Gumalaw ang pulang karne na parang likido at binalot ang tatlong sandata. Sinubukan ng mga evolver na bawiin ang kanilang mga sandata, ngunit hindi na ito posible. Magkakasama ang mga sandata na may malakas na puwersa na hindi na sila mailabas. Ang mas nakakatakot ay nagsimulang magkaroon ng mga galame ang pulang karne na parang mga ulo ng ahas na lumalapit sa mga lalaki. Kailangan ng mga evolver na iwanan ang kanilang mga sandata at bumalik. Nang subukan nilang tawagin ang kanilang mga sandata ng kaluluwa ng hayop, nalaman nilang hindi na ito posible. Nabalot ang tatlong sandata sa loob ng pulang karne at natutunaw. Nagalit ang tatlong evolver. Sa una, naisip nila na matapos ang kanilang ebolusyon, makakapanakot na sila sa nilalang. Gayunpaman, nang ilunsad nila ang kanilang mga pag-atake, nawala ang tatlong banal na sandata ng kaluluwa ng hayop. Hindi tumigil ang pag-atake ng pulang karne.
Maaaring mabaluktot ang katawan nito sa anumang hugis para umatake sa anumang anyo na ginagawang imposible para sa mga tao na ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa kabilang banda, hindi ng ahas na hawakan ito ng tatlong evolver. Hindi man lang nila ng ahas na gamitin ang kanilang mga sandata at bigla silang nahuli sa isang nakakahiyang posisyon. Kapag nahawakan sila ng pulang karne, natutunaw pa nga ang kanilang mga baluti na mukhang nakakatakot. Sa kabutihang palad, kahit na napakabilis na lumabas ang nilalang sa shell, hindi ito kasing bilis ng sumpa na lobo. Kung hindi, namatay na ang tatlong revolver ng 1,000,000 beses. Kahit na ganoon, halos hindi nakarating ang mga evolver sa lugar kung saan nagtatago sina Hansen at Ningyu. Nag-shapeshift si Hansen sa Fairy Queen at kinuha ang sumpa na dagger ng lobo na gustong lumabas at tulungan ang mga evolver. Sa katunayan, sinusubukan niyang maghanap ng pagkakataon para patayin mismo ang nilalang. Bago tumakbo si Hansen, hinayla siya ni Ningyu at kalmadong sinabi, huwag kang magmadali. Hindi pa ito ang oras. Hintayin mong iaakit nila ang nilalang dito, maghanap ng magandang lugar, at siguraduhin na papatayin mo ito sa isang pag-atake. Tiningnan ni Hansen si Ningyu at nakita na blanko ang mukha ng lalaki, na parang nakikipag-usap siya sa kanyang sala. Ang katotohanang hindi kinakabahan si Ningyu ay nagparamdam kay Hansen na wala silang halaga sa kanya ang tatlong evolver. Nang makita ang mga iniisip ni Hansen, kalmadong sinabi ni Ningyu, kung lalabas ka ngayon, masasayang ang mga panganib na kinukuha nila. Bago sumagot si Hansen, tinawag ni Ningyu ang isang manipis na espada at naglakad patungo sa nilalang. Nagulat si Hansen. Napakasakit ni Ningyu at hindi pa nag-evolve, kaya bakit siya mismo ang pupunta roon? Hawak ang manipis na espada, mabilis na sinaksak ni Ningyu ang nilalang sa isang hindi kapani-pani walang bilis, na talagang tumama dito. Hindi rin natigil ang kanyang espada sa pulang karne. Kahanga-hanga, itong si Ningyu. Kahit nakambal sila, mas malakas siya kaysa sa anak ng langit. Medyo nagulat si Hansen. Nakikita niyang hindi pa nag-evolve si Ningyu, ngunit nakaka-distract siya sa nilalang at nakakaiwas sa mga pag-atake nito. Bukod pa rito, hindi inaasahan ang kanyang mga kasanayan sa espada. Kahit na isa lang ang kanyang galaw, palagi siyang umaatake sa pinaka-nakakagulat na anggulo. Tanging ang kanyang espada ang maaaring makuha mula sa pulang karne na hindi ng ahas na hawakan ng mga evolver. Kahit na hindi nasaktan ng kanyang espada ang nilalang, nagalit ito. Sa ilalim ng sobrang matinding pangyayari, napakakalma ni Ningyu kaya hindi masasabi ni Hansen na nasa isang nakamamatay na labanan siya. Mas naging organisado ang mga kilos ng mga evolver dahil sumali si Ningyu sa kanila. Gumalaw sila sa paligid ng nilalang at unti-unting dinala ito kay Hansen. Nakakahiya lang na mahina ang fitness level ni Ningyu. Ang kanyang fitness index ay dapat na nasa 15, ang bilang ng isang normal na tao na may mga banal na Geno points na nakamax out. Kahit na may sumpa na dagger ng lobo, hindi ko sa tingin kaya niyang patayin ang nilalang. Matapos manood ng ilang sandali, nalaman ni Hansen na ang bilis ang pangunahing lakas ni Ningyu, na dapat ay nasa 20, habang ang kanyang iba pang mga item ay dapat na nasa 15. Nang makita na dinala ang nilalang sa kanya, hinawakan ni Hansen ang kanyang dagger. Sapat na ang kanyang panunood para matukoy ang fitness level ng nilalang. Hanggat hindi ginagamit ni Hansen ang Heresy Mantra at Overload, maaari niyang masaktan ang nilalang gamit ang dagger ngunit hindi niya ito mapatay, na ang gusto ni Hansen. Hindi niya mapatay ang nilalang sa harap ng grupo. Sa huli, lumapit ang nilalang kay Hansen. Tumakbo si Hansen ng walang pag-aalinlangan at mabilis na winisiwas ang dagger sa karne. Ang karne na hindi makasakta ng mga evolver gamit ang mga banal na sandata ng dugo ay malalim na pinutol ng dagger ni Hansen. Ang sugat ay halos 3 pulgada ang lalim at agad na dumaloy ang dugo. Sumigaw ang nilalang at mabilis na kinentrata ang katawan nito. Sa sorpresa ng lahat, matapos kontrata ang pulang karne, nawala ang sugat na parang nakadikit ito. Sumali si Hansen sa natitirang grupo. Gayunpaman, mukhang natakot ang nilalang sa sumpa na dagger ng lobo at hindi na ng ahas na hawakan ito muli. Patuloy itong lumalayo kay Hansen at inatake ang iba. Kahit na nakahanap si Hansen ng mga pagkakataon para saksakin ito ng ilang beses pa, walang silbi ito. Ang pulang karne ay may hindi kapani-pani walang kakayahan na pagalingin ang sarili. Iyon na, tapos na ang aking limitasyon sa shapeshifting, sigaw ng isang evolver. Kinentrata ang mga mata ni Ningyu. Malamig niyang ipinag-utos, umatras tayo. Nang marinig si Ningyu, nagsimulang bumalik ang mga evolver kasama ang batang Panginoon. Gayunpaman, nagmarcha pasulong si Hansen, papunta sa nilalang. Kabanata 386. Medyo nalaman na ni Hansen ang mga lakas at kahinaan ng nilalang.
Ito mismo ang pagkakataong kanyang hinihintay, tapos na ang limitasyon sa pagbabago ng anyo ng mga evolver, kaya hindi na sila nang ahas na lumapit sa nilalang. Hanggat nakaharap si Hansen sa nilalang ng mag-isa, magkakaroon siya ng pagkakataon. Ginoong Hansen, bumalik muna tayo. Mag-oorganisa tayo ng isa pang kampanya, sabi ni Ningyo kay Hansen na nakakunot ang noo. Okay lang. Bumalik muna kayo. Natatakot ito sa aking dagger, kaya pwede kong subukan muli, sagot ni Hansen, itinapon ang sarili sa pulang karne. Nabigo si Ningyo na pigilan si Hansen at nakakagulat na bumalik din, tinulungan si Hansen na ma-distract ang nilalang. Gayunpaman, hindi na kaya ng mga evolver ang presyon ng paglampas sa limitasyon ng oras. Mabilis silang bumalik sa kanilang sarili at naging mas mahina na nagtulala sa sitwasyon. Hooray! Nahampa ang braso ng isang evolver ng pulang karne at biglang natunaw ang kanyang kalamnan, nakalantad ang kanyang mga buto. Ginamit ni Hansen ang pagkakataong ito para magsagawa ng isa pang paghiwa sa pulang karne. Sa pagkakataong ito, tila nahiwa niya ang isang mahalagang bahagi ng nilalang na agad na sumigaw at bumalik sa shell nito, hindi na muling lumabas. Lumapit si Hansen sa shell at mabilis na hinati ito. Ding! Naramdaman ni Hansen ang isang malakas na puwersa na dumaan, halos hindi niya mahawakan ang dagger, habang ang shell ay may natitirang puting marka lamang. Hayaan mo akong subukan gamit ang dagger. Lumapit kay Hansen si Yang Yongcheng at sumigaw. Hindi sumagot si Hansen, umatras, at tumingin sa natitirang grupo. Malinaw ang kanyang kilos. Ginoong Hansen, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Makikita mo na ang nilalang na ito ay ibang-iba sa lahat ng nilalang na nakita natin. Marahil ito ay isang nilalang na lampas sa mga banal na nilalang. Kung makukuha natin ang kaluluwa ng hayop nito at makakatagpo, magkakaroon ng isa pang pagtalo ng mga tao sa kasaysayan ng ebolusyon. Hindi sapat ang iyong lakas para masira ang shell nito. Maaari kang pumili na ipahiram sa amin ang dagger o ibenta ito sa amin. Matapos tayong magtagumpay, makakakuha ka ng kalahati ng mga benepisyo, sabi ni Ningyu. Bago sumagot si Hansen, isang galame ng pulang karne ang umabot mula sa ilalim ng shell sa isang evolver. Nakatuon ang taong iyon sa reaksyon ni Hansen at hindi nakaiwas sa oras. Nahuli siya ng pulang karne at mabilis na hinaila papasok sa shell. Nagkalat ang dugo at narinig ang mga sigaw. Natahimik ang tao sa isang iglap na nagulat sa natitirang grupo. Habang magsasalita na sana si Ningyu, lumipat ang nilalang patungo sa bangin na may shell sa likod nito. Ginamit ni Hansen ang dagger para hiwain ang pulang karne na nakalantad sa ilalim ng shell, na hindi gaanong nakakatulong dahil mabilis na gumaling ang sugat. Patuloy na pumunta ang nilalang sa bangin na hugis baligtad na piramide. Mabilis na bumaba ang nilalang at idinikit ang sarili sa pader ng bundok, habang wala sa mga tao ang may ganoong kakayahan. Ginoong Hansen, ano ang tingin mo sa aking suhestyon? Tanong ni Ningyu. Pasensya na. Hindi ako interesado na ipahiram o ibenta ang dagger, tahimik na sabi ni Hansen. 5 banal na kaluluwa ng hayop para sa dagger. At makukuha mo pa rin ang kalahati ng karne matapos nating patayin ang nilalang, sabi ni Ningyu at biglang sinaksak ang espada sa lalamunan ni Hansen. Napakagulat ng galaw na ito sa gitna ng isang pangungusap kaya kahit na ang isang evolver tulad ni Yang Yongcheng ay malamang na mapapatay. Gayunpaman, dalubhasa si Hansen sa aspektong ito. Nang gumalaw si Ningyu, ginamit na rin ni Hansen ang kanyang dagger. Crack! Naputol ang espada ni Ningyu sa kalahati ng sumpa na dagger ng lobo. Nagulat si Ningyu, ngunit hindi tumigil sa pag-atake kay Hansen. Tumutulong din sina Yang Yongcheng at ang ibang mga evolver kay Ningyu. Mukhang nagpasya silang patayin si Hansen. Sabi ni Wang Fu Pingqing na ikaw ay isang taong palaging sumusunod sa mga patakaran. Mukhang nagkakamali siya. Gumalaw si Hansen sa paligid ng 3 tao, ginamit ang dagger para ipagtanggol ang sarili. Sumusunod lang ako sa mga patakaran dahil ayaw kong matakot sa akin ang iba at maliitin ako. Hindi ka naman isang taong natatakot sa akin. Napakakalma ni Ningyu. Tinawag niya ang isa pang manipis na espada. Kahit na tila ibang estilo, ito ay isang banal na kaluluwa ng hayop. Kahit napatayin mo ako, hindi mo makukuha ang dagger, sabi ni Hansen. Mas gugustuhin kong wala ito kaysa hayaan na makuha ng iba. Mas naging mabilis at nakamamatay ang espada ni Ningyu. Ginagawa rin ng 2 evolver ang kanilang makakaya para umatake kay Hansen sa pinakamakapangyarihang paraan na posible. Tama si Wang Fu Pingqing. Talagang nakakatakot ka. Gayunpaman, may isang bagay na nagkamali ka, umiwas si Hansen sa ilang mga pag-atake at sinabi. Ano iyon? Hindi tumigil sa paggamit ng espada si Ningyu. Mali ang pagkakaintindi mo kung sino ang namamahala rito, kalmadong sabi ni Hansen.
Bigla niyang hinawakan ang dagger patalikod at naging kakaiba ang kanyang paggalaw. Tumibok ang kanyang puso na parang makina, at hindi na si Hansen ang dating siya. Nang dumaan si Hansen kay Ningyo, gumalaw ang dagger sa kanyang kamay na parang tubig, pinutol ang sibat sa kamay ni Yang Yongcheng. Sa isang iglap, lumipat si Hansen sa isa pang evolver at pinugutan ito ng ulo. Nagkalat ang dugo sa anman. Natigilan si Ningyo ng isang segundo. Sumigaw si Yang Yongcheng. Hindi nila maisip na kaya ni Hansen na mapabuti ang kanyang lakas ng husto sa isang iglap. Nang napapaligiran ng dalawang evolver at Ningyo, napatay pa nga ni Hansen ang isang evolver. Ikaw ay isang evolver din. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yongcheng. Maliban kung si Hansen ay isang evolver, hindi maipaliwanag ni Yang Yongcheng ang bilis at lakas ni Hansen. Masyado ka ng huli. Gumalaw si Hansen na parang hangin, dumaan kay Yang Yongcheng. Nagulat si Yang Yongcheng. Dahil sa kanyang bilis, hindi man lang siya nakaiwas sa oras. Ang tanging nagawa niya ay ang tawagin ng isang malapad na espada para harangan ang dagger ni Hansen. Crack! Parehong ang dagger at ang leeg ni Yang Yongcheng ay naputol ng sumpa na dagger ng lobo na parang gawa sa tofu. Nasira ang talem, at napatay ang lalaki. Bumagsak ang katawan na walang ulo sa lupa. Pinanood ni Ningyo si Hansen. Kahit nakalmado siya, lumubog ang kanyang puso. Matapos ang lahat ng kalkulasyon, nabigo siyang hulaan ang lakas ni Hansen. Sa ring ng VIP section, ipinakita lang ni Hansen kung gaano katilim ang dagger. Hindi alam ni Ningyo na may lakas din ng isang evolver si Hansen. Tama ako na pareho tayo ng uri ng tao. Di inaasahang ngumiti si Ningyo. Mas mahusay ang kanyang paghuhusga kaysa kay Yang Yongcheng na isang evolver na, at hindi niya pinlano na tumakas, dahil alam niyang malinaw na mas masahol ang kanyang bilis kaysa kay Hansen. Marahil habang umiikot siya, wala na ang kanyang ulo sa kanyang mga balikat. Kabanata 387. Mayroon ka bang huling salita? Hindi sumagot si Hansen kundi tinanong. Uminom si Ningyo at sinabi, marahil hindi mo alam na may isang uri ng beast soul na tinatawag na doppelganger. Ang taong nakatayo sa harap mo ay isa lamang doppelganger. Kahit napatayin mo ako agad, isa lamang beast soul ang iyong wawasakin. Kaya paano kung makipag-usap tayo ng maayos? Hindi nagsalita si Hansen kundi naglakad patungo kay Ningyo na may hawak na dagger. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, maaari kong patunayan sa iyo na isa lamang akong beast soul, sabi ni Ningyo kay Hansen na nakakunot ang noo. Naniniwala ako sa iyo, sabi ni Hansen at agad na pinugutan si Ningyo ng ulo gamit ang kanyang dagger. Sa Faith Shelter, si Ningyo na umiinom ng tsaa ay bumulong sa sarili, na wala ang aking tanging sacred blood doppelganger beast soul. Tama ang guru ko, hindi pa ako kalmado. Humigop si Ningyo ng kanyang tsaa ngunit hindi mapigil ang mag-isip tungkol kay Hansen. Habang pinapanood si Ningyo's body na nawawala sa harap niya, hindi nagalit si Hansen, kundi natuwa. Nahulaan na niya kung ano ang kayang gawin ng isang beast soul doppelganger. Matapos masaksihan kung gaano kahanga ang doppelganger ni Ningyo, labis na natuwa si Hansen na mayroon siyang Beetle Knight. Gayunpaman, hindi ito isang kagyat na bagay. Mabilis na tinawag ni Hansen ang mga pakpak ng Purple Feathered Dragon at lumipad pababa sa bangin. Nalaman na ni Hansen ang lahat tungkol sa nilalang at alam niyang kaya niyang patayin ito. Ang Cursed Wolf Dagger, 43 Super Geno Points, Heresy Mantra at Overload, sabay-sabay ay nagbigay kay Hansen ng kakayahang labanan ang ilang super creatures. Ang Golden Growler ay malinaw na lampas sa kakayahan ni Hansen. Gayunpaman, ang Higanting Suso ay isang mas mahina na super creature. Halos pareho ito ng Cursed Wolf na kayang patayin ni Hansen. Lumipad si Hansen pababa sa bangin at nakita ang Higanting Suso na halos nasa gitna na ng bangin. Hinampis ni Hansen ang kanyang mga pakpak at sinipa ang shell, sinusubukang itulak ang suso pababa sa bangin. Ngunit, ang nilalang ay nakadikit sa bato at hindi gumagalaw. Samantalang ang paa ni Hansen ay halos na-dislocate. Muli, ginamit ni Hansen ang Cursed Wolf Dagger upang hiwain ang jade shell ng nilalang. Sa parehong Heresy Mantra at Overload na umabot sa kanyang sukdulan, nagkaroon si Hansen ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ang Cursed Wolf Dagger ay kumilos sa hangin at tumama sa shell, na nagbigay ng tunog na metal. Naiwan ang shell na may 1 pulgadang lalim na marka. Ang bouncing effect ay na-divert din ni Hansen. Ding ding ding! Sa hangin, patuloy na pinutol ni Hansen ang jade shell, na nag-iiwan ng 1 pulgadang lalim na marka sa bawat pag-atake. Hindi nagtagal, ang mga marka ay kumalat sa buong jade shell. Muli, ang nilalang ay naging mga galame, sinusubukang itali si Hansen. Gayunpaman, patuloy na pinutol ng dagger ang mga galame, wala ni isa ang nakalapit kay Hansen.
Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Gamit ang sobrang lakas, patuloy na pinutol ng dagger ang jade shell at pinalalim ang mga marka sa shell. Ang tunog ng metal ay halos walang tigil. Boom! Sa wakas, matapos ang daan-daang o libu-libong mga pag-atake, ang jade shell ay nabasag ng dagger sa mga piraso at nahulog sa ilalim ng bangin. Walang proteksyon mula sa jade shell, ang pulang karne ay sumigaw at itinapon ang sarili kay Hansen sa anyo ng mga galame. Tumingin si Hansen na sobrang kalmado. Hawak ang kanyang dagger, pinutol niya ang lahat ng mga galame, sabay na lumapit sa vital part ng pulang karne. Whoosh! Ang pag-atake ni Hansen ay nabasag ang pulang karne at pinutol ang dalawang mata ng nilalang. Biglang sumigaw ang nilalang. Hindi na nito kayang idikit ang katawan nito sa bangin at nahulog. Napatay ang super creature blood snail. Nakuha ang beast soul ng super creature blood snail. Available ang life essence. Hindi maaring kainin ang karne. Nang marinig ang boses sa kanyang isipan, halos umungol si Hansen sa kaligayahan. Ito ay talagang isang super creature. Nakakuha siya hindi lamang ng life essence nito, kundi pati na rin ng beast soul. Kamangha-mangha, nasa magandang mood si Hansen. Nang makarating siya sa ilalim ng lambak, halos wala na ang katawan ng blood snail. Isang pulang kristal na kasing laki ng kamao ang nahulog sa lupa. Kinuha ni Hansen ang pulang kristal at sinimulang dilaan ito. Ang kristal ay natunaw sa likidong tulad ng dugo at sabik na nilunok ito ni Hansen. Kinain ang life essence ng super creature blood snail. Nakakuha ng isang super geno point. Kinain ang life essence ng super creature blood snail. Nakakuha ng isang super geno point. Kuwit, nang marinig ang kaaya-ayang boses at maramdaman ang mga mainit na agos na pumuno sa kanyang katawan, pakiramdam ni Hansen ay nasa tuktok siya ng mundo. Para siyang nasa langit. Ang life essence ng blood snail ay nagbigay ng 9 na super geno points kay Hansen. Dagdag pa sa 43 points na mayroon na siya, kasalukuyang mayroon si Hansen ng 52 super geno points at lalo pang napahusay ang kanyang fitness. Ang mga tao sa unang santuwaryo ng Diyos ay maaaring umabot ng 15 fitness index kapag na-max out ang lahat ng 4 na uri ng geno points. Karamihan sa mga tao ay makakaabot ng 20 sa ilang aspeto, na siyang limitasyon ng mga tao sa unang santuwaryo ng Diyos. Matapos mag-evolve, ang mga tao tulad nito ay magkakaroon ng sacred body na magpapabuti sa kanilang fitness index sa humigit kumulang 30. Sa panahong iyon, maaari silang umabot ng halos 40 sa isa o dalawang aspeto. Gayunpaman, hindi pa nag-evolve si Hansen at ang kanyang fitness index ay lumagpas na ng 20. Gayunpaman, ang lahat ng aspeto ng fitness ni Hansen ay medyo balansyado. Kinumpot ni Hansen batay sa kanyang kalagayan. Kapag na-max out ang Sacred Geno Points at Super Geno Points, dapat ay higit sa 30 ang kanyang fitness index ng walang karagdagang pagpapahusay, na magiging katulad ng isang evolver na may sacred body. Inaasahan ni Hansen na maranasan ang ebolusyon at mapabuti ang kanyang pisikal na anyo. Sa puntong iyon, ang kanyang fitness ay dapat umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Bukod dito, ang pundasyon ay magiging napakahalaga para sa kanyang hinaharap na pag-unlad. Ito ang magtatakda kung paano siya gaganap pagkatapos maging surpasser o demigod. Ayaw ni Hansen na mawala ang anumang pagkakataon. Gusto niyang mag-evolve sa kanyang pinakamaganda. Ang fitness level ng isang mutant evolver ay nasa paligid ng 20, at ang fitness level ng isang sacred blood evolver ay nasa paligid ng 30. Paano naman ang super evolver? Ang unang super body sa sangkatauhan, ang pag-iisip na iyon ay nagpainit ng dugo ni Hansen. Nais niyang agad na punan ang kanyang super geno points at maging isang super evolver. Kabanata 388. Nakatagpo si Hansen ng isang nakatagong lugar at nagsimulang pahalagahan ang kanyang bagong nakuha na super beast soul na may tuwa. Uri ng beast soul ng super creature blood snail, pet armor. Pet armor. Ginagamit ba ang beast soul na ito sa mga alagang hayop? Hindi pa naririnig ni Hansen ang ganitong uri ng beast soul. Dahil sa pagkalito, nag-alinlangan si Hansen at tinawag si Meowth. Ginamit niya ang super pet armor kay Meowth. Bigla na lang, ang anino ng blood snail ay kumapit kay Meowth at naging isang translucent jade shell, na tumatakip sa buong katawan ni Meowth na ngayon ay mukhang isang jade statue. Tumakbo, Meowth. Nagtaka si Hansen kung kaya pa bang tumakbo ng mabilis si Meowth na nakasuot ng ganitong armor. Umagang at tumakbo si Meowth na parang kidlat. Sa isang iglap, halos 200 talampakan na ang layo ni Meowth, mas mabilis pa sa dati. Nagulat si Hansen. Mukhang hindi naapektuhan ng pet armor ang bilis ni Meowth, kundi pinahusay ang fitness nito. Tinawag pabalik ni Hansen si Meowth at pinaghahampas ito ng husto.
Mukhang ang Super Pet Armor ay may hindi kapani-paniwalang depensa na mas mahusay kaysa sa Sacred Blood Armor ni Hansen. Walang ginamit na Cursed Wolf Dagger, hindi man lang nabasag ni Hansen ang Super Pet Armor. Swerte, sobrang swerte ko. Gamit ang Super Pet Armor, dapat kayang tanggapin ni Meowth ang mga pag-atake mula sa ilang super creatures. Gamit ang isang Super Pet bilang aking tangke, hindi ko na kailangang mag-probe at mag-take ng mga panganib ng mag-isa kapag nangangaso ng ibang super creature. Tuwang-tuwa si Hansen at hinalikan si Meowth sa noo. Tinawag ni Hansen ang Golden Rock Worm King at Holy Angel, sinusubukang gamitin ang Super Pet Armor sa kanila. Hindi pa na-transform ang alagang hayop. Hindi magagamit ang armor. Nakakuha si Hansen ng pahiwatig na nagsasabi na hindi ito magagamit. Tanging ang mga na-transform na alagang hayop ang maaaring gumamit ng Super Pet Armor. Mabuti na lang, malapit nang mag-transform ang Golden Rockworm King. Naisip ni Hansen na dapat siyang pumatay ng isa o dalawang Sacred Blood creatures para pakainin ang Golden Rockworm King. Gayunpaman, hindi nasa mood si Hansen. Iniisip niya ang ibang bagay na ang kakayahan ng Beetle Knight. Ipinakita sa kanya ni Ningyo ang kapangyarihan ng isang doppelganger beast soul. Matapos gumugol ng maraming araw kasama si Ningyo, hindi man lang namalayan ni Hansen na isang doppelganger lamang ito. Ang ganitong uri ng kakayahan ay hindi kapani-paniwala na may malaking kahulugan din kay Hansen. Malapit na siyang mag-evolve, at ang mga beast soul na pag-aari ni Dollar ay lalong hindi nagagamit. Kahit na maibebenta niya ang mga ito gamit ang pangalan ni Dollar, ang mga bagay na makukuha niya bilang kapalit ay matutuntun pa rin kay Hansen. Gamit ang doppelganger, maaaring maging dalawang tao si Hansen sa parehong oras at bilhin ang mga beast soul na ibinebenta ni Dollar. Walang sino man ang dapat malaman ang koneksyon sa pagitan niya at ni Dollar, na perpekto. Hindi na makapaghintay si Hansen na malaman kung gagana ang Beetle Knight sa parehong paraan tulad ng doppelganger beast soul ni Ningyu. Bumalik si Hansen sa Faith Shelter magdamag at nag-teleport pabalik sa Black Hawk. Pumunta siya sa banyo sa kanyang dormitoryo. Habang pinapanood ang kanyang refleksyon sa salamin, tinawag muli ni Hansen ang Beetle Knight. Noong una, hindi masummon ang Beetle Knight. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, lumabas ito mula sa isipan ni Hansen. Walang pag-aatubili, pumasok ang Beetle Knight sa salamin. Nagkaroon ng ripple sa salamin nang maglakad ang Beetle Knight papasok. Matapos makapasok ang Beetle Knight sa salamin, isinama nito ang sarili sa refleksyon ni Hansen at lumabas sa salamin. Tinitingnan ng Beetle Knight na eksaktong kamukha niya, binuka ni Hansen ang kanyang bibig at hindi na mailarawan ang kanyang nararamdamang excitement. Matapos ang isang serye ng mga eksperimento, lalong nag-thrill si Hansen. Kaya niyang manipulahin ang katawan ng Beetle Knight mula sa pananaw ng Beast Soul. Kahit na naging si Hansen ang Beetle Knight, ang pisikal na anyo nito ay pareho pa rin sa Beast Soul, na ibang-iba sa kay Hansen. Para sa kasiyahan ni Hansen, ang doppelganger ay maaaring gumamit ng mga beast soul tulad ng isang normal na tao, hanggat inililipat ni Hansen ang mga beast soul dito. Eksakto ang iniisip ko. Sa ganitong paraan, hindi na magiging problema ang pagkakakilanlan ni Dollar. Nagtataka si Hansen kung paano niya maililipat ang mga beast soul ni Dollar sa kanyang sarili nang hindi na ilantad ang kanyang sikreto. Gayunpaman, maaari lang niyang gawin iyon kapag bumalik siya sa Steel Armor Shelter. Kung hindi, makakakonekta pa rin ang mga tao sa kanya kay Dollar. Kinaumagahan, naghahanda na si Hansen na bumalik sa Steel Armor Shelter. Dahil napatay na niya ang super creature at nakagalit kay Ningyo, hindi na magandang ideya na manatili sa Faith Shelter. Ginoong Han, paano kung maghanap tayo ng lugar para mag-usap? Bago umalis si Hansen sa Faith Shelter, nakatayo si Ningyo sa harap niya, na may karaniwang mahinahong ngiti, na parang walang nangyari sa pagitan nila ni Hansen. May dapat ba tayong pag-usapan? Tumingin si Hansen sa paligid at walang nakitang kaina-hinalang tao. Mag-isa lang ako, at ikaw ang magdedesisyon kung saan tayo mag-uusap, nakangiting sabi ni Ningyu. Ginoong Han, hindi dapat naghahalo ang kompetisyon at negosyo. Kung napatay mo na ang nilalang, handa akong magbayad para sa karne. Kung gusto mong ibenta ang beast soul, mas maganda. Ano mang presyo ang ibigay mo, tatanggapin ko. Binata, talagang naniniwala ka bang kaya kung patayin ang nilalang ng mag-isa? Dinilaan ni Hansen ang kanyang mga labi at sinabi. Dati, hindi ako naniniwala. Gayunpaman, matapos ang araw na iyon, hindi na ako nang ahas na isipin iyon. Hindi ka isang ordinaryong tao, seryosong sabi ni Ningyu. Binata, masyado mo akong binibigyan ng kredito. Gayunpaman, hindi ako kasing lakas ng iniisip mo. Nagpost si Hansen at sinabi, alam mo nang malinaw kung kailan ako bumalik at kung nagdala ba ako ng karne.
Ano pa ang kailangan kong sabihin? Natural, alam ni Ningyo ang ibig sabihin ni Hansen. Malaki ang nilalang at marami itong karne. Bumalik si Hansen sa parehong araw. Kung nakuha niya ang karne, imposible para sa kanya na matapos kainin ito. Gayunpaman, walang dala si Hansen pabalik. Pero nawala ang nilalang, tumitig si Ningyo sa mga mata ni Hansen at sinabi. Bumaba rin ako sa lambak at hindi ko nakita ang nilalang. Kung tinatanong mo ako kung saan ito nagpunta, kailangan kitang bigin muli. Hindi natatakot si Hansen na hindi siya paniniwalaan ni Ningyo. Sa ngayon, walang nakakaalam na mawawala ang katawan ng isang super creature pagkatapos itong mapatay. Kahit gaano katalino si Ningyo, hindi niya malalaman na wala talagang karne. Pinanood ni Ningyu si Hansen ng ilang sandali ngunit wala siyang makuhang impormasyon. Tumawa siya at nagtanong, ano ang plano mo mamaya? Paano kung magtulungan pa tayo? Hindi, salamat. Totoo lang, natatakot ako. Kumaway si Hansen at naglakad patungo sa labasan ng shelter, babalik ako sa Steel Armor Shelter. Kalimutan na ang pakikipagtulungan. Masyado na akong matanda para sa ganitong uri ng excitement. Kabanata 389. Hindi pinigilan ni Ningyu si Hansen pero nagpadala siya ng isang tao para sundan ito. Kahit na naramdaman ni Hansen na sinusundan siya, hindi niya sinubukang alisin ang buntot na iyon. Bumalik si Hansen sa Steel Armor Shelter tulad ng dati. Natanggap ni Ningyu ang mensahe at kumunat ang noo. Totoo bang hindi niya pinatay ang super creature? Ang super creature ay may hindi bababa sa 400 pounds ng karne. Sa sobrang ikli ng oras, imposible para kay Hansen na maubos ang karne. Kung itinago niya ang karne sa isang lugar, dapat ay hindi na siya bumalik sa Steel Armor Shelter. Pagkatapos ng lahat, madaling masira ang karne. Kung itinago ni Hansen ang karne, pagkatapos niyang bumalik mula sa Steel Armor Shelter, hindi nakakainin ang karne. Kung hindi niya pinatay ang nilalang, saan nagpunta ang nilalang? Naramdaman ni Ningyu na may mali pero hindi niya alam kung ano. Bumalik si Hansen sa Steel Armor Shelter, nag-iisip kung saan siya makakapatay ng ilang Sacred Blood creatures para ma-max out ang kanyang Sacred Geno Points at matulungan ang Golden Rock Worm King na mag-transform. Marahil dapat akong pumunta sa Devil Desert. Iniisip pa rin ni Hansen ang Sacred Blood Fox King at ang Sacred Blood Black Feathered Beast King. Ang alinman sa dalawa ay magiging magandang merienda para sa Worm King. Palaging gusto ni Hansen na patayin ang Fox King pero hindi pa siya nakakahanap ng magandang pagkakataon. Ilang sandali pa, hindi niya ito napatay. Nang kayanan niyang patayin ito, hindi na niya makita ang nilalang. Ang Sacred Blood Black Feathered Beast King ay isang nilalang na maaaring mag-produce ng isang bihirang flying Sacred Blood Beast Soul. Nakakahiya na hindi niya ito napatay noong nakaraang pagkakataon. Kung makuha ni Hansen ang Beast Soul ng Sacred Blood Black Feathered Beast King, maaari niyang ibenta ang mga pakpak ng Purple Feathered Dragon na nakita na ng napakaraming tao. Dahil nakarating na si Hansen sa isang conclusion, hindi na siya bumalik sa Steel Armor Shelter, kundi dumiretso sa Devil Desert. Mga Zoro, mga itim na may pakpak na hayop, nasaan na kayo? Sumakay si Hansen sa likod ng Golden Rock Worm King at pumasok sa Devil Desert. Kahit na hindi pa nag-transform ang Golden Rock Worm King, malaki na ito at mas mabilis na naglalakad sa buhangin kumpara kay Meowth. Pagpasok muli sa desyerto, hindi alam ni Hansen kung paano ilalarawan ang kanyang nararamdaman. Dati, hinahabol siya ng Sacred Blood Fox King ng may pag-asa, pero ngayon ay kayanan niyang patayin ito gamit ang isang shot lamang, kahit gaano pa ito kaslay. Ilang sandali matapos pumasok si Hansen sa Devil Desert, nakita niya ang maraming patay na nilalang. Mukhang may mga taong naglinis na ng daan. Habang nag-iisip si Hansen kung dapat ba siyang pumili ng ibang direksyon, narinig niya ang mga dagandong ng mga nilalang at ang pagsigaw ng mga tao. Dahil hindi kalayuan ang mga tunog, inutusan ni Hansen ang Golden Rock Worm King na pumunta doon. Nakita ni Hansen ang grupo ng mga taong nangangaso. Pinamumunuan ng grupo sina Yuan at Ching. Napakatawag pansin ng Golden Rock Worm King kaya nakita ito ni Yuan at Ching mula sa malayo. Nakilala nila na alagang hayop ito ni Hansen at nakahinga sila ng maluwag. Dahil nangangaso sila ng rock snakes, hindi na sila naghilo at mas lalong lumaban. Ang grupo ay medyo organisado na parang mga sundalo. Madali para sa kanila ang mangaso ng rock snakes, kaya hindi na sumama si Hansen, kundi nanood sa isang malapit na burol. Habang pinapanood sina Ching at Yuan na pinapatay ang mga nilalang, naramdaman ni Hansen na lumipas na ang napakaraming panahon. Ang dalawang batang ito ay mga baguhan na dati niyang tinuturuan at pinoprotektahan. Gayunpaman, naging mga master na sila na kayang ipagtanggol ang kanilang sarili, na nagparamdam kay Hansen ng kaunting emosyon. Tumanda na ba ako?
Hinawakan ni Hansen ang kanyang baba na sobrang makinis at naalala na halos 20 taong gulang pa lang siya. Dahil nagsanay siya ng Jad Esken, napakainit ng balat ni Hansen na parang isang dalagang teenager. Kahit na nakalantad siya sa hangin at sikat ng araw sa ilang panahon, nanatiling malambot at maputi ang kanyang balat. Masyadong halata ang feature na ito. Naisip ni Hansen. Kung wala siyang erectation tuwing umaga, nagtataka siya kung magiging babae ba siya kung patuloy niyang gagawin ang hyper-geno art na ito. Mukhang 18 taong gulang si Hansen, mas bata kaysa sa kanyang tunay na edad. Mabuti na lang, may panlalaking mukha siya. Kung hindi, maaaring pagkakamalan siyang babae. Pagkatapos ng lahat, bihira na para sa isang lalaki na magkaroon ng ganitong uri ng balat. Kuya, bakit ka nandito? Habang malalim ang iniisip ni Hansen, natapos na nina Yuan at Ching ang pangangaso ng rock snakes at lumapit kay Hansen. Plano kong mangaso ng ilang sacred blood creature sa Devil Desert at mamax out ang aking sacred geno points. Hindi ko inaasahan na makita ka rito, bumabas si Hansen mula sa likod ng Golden Rockworm King at nakangiting sinabi. Papasok ka pa sa desyerto. Samahin mo kami. Manunood lang kami at huwag kang mag-alala na magnanakaw kami ng mga nilalang mo, sabi ni Yuan na naghihintay ng sagot ni Hansen. Okay, pwede tayong magkasama. Pwede ka ring manggaso ng mga nilalang, dapat masaya iyon, nakangiting sabi ni Hansen. Sa totoo lang, iniisip ni Hansen, sorry, Yuan at Ching. Patayin ninyo ang gusto ninyong mutant creatures, pero akin ang lahat ng sacred blood creatures. Sa kasalukuyan, may hawak na sacred blood bow and arrow si Hansen. Gamit ang kanyang kasanayan sa archery at lakas, hindi man lang makakakuha ng arrow mula sa kanya ang isang sacred blood creature. Imposible na maaga ng mga bata ang isang sacred blood creature kay Hansen. Haha, gagawin namin ang aming makakaya. Huwag kang magagalit kung makakuha kami ng isang nilalang mula sa iyo, nakangiting sabi ni Yuan. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako masyadong malapit sa pag-max out ng aking sacred geno points at kaya kong maghintay ng 1 o 2 araw. Bukod dito, hindi madali para sa inyo na magnakaw ng mga nilalang mula sa akin. Kung may kakayahan kang gawin iyon, mas magiging masaya ako kaysa magalit, nakangiting sabi ni Hansen. Ang pag-max out ng sacred geno points ay hindi isang malaking bagay, lalo na't hindi mo pa ito nakakamit, sabi ng binata na nakanguso. Halos 17 taong gulang ang binata at may butch haircut. Mukhang hindi siya masaya sa katotohanang tinatrato sila ni Hansen na parang mga bata. Hindi nga malaking bagay. Mas maaga akong pumasok sa God Sanctuary kaysa sa iyo ng 2 taon, nakangiting sabi ni Hansen, nakitang kumukurap sina Yuan at Ching sa kanya. Ayaw ni Hansen na maging masyadong seryoso sa paligid ng isang teenager. Ang mas maagang pagpasok sa God Sanctuary ay hindi nangangahulugang mas malakas ka. Dahil sinabi mo na malaya kaming manggaso ng mga nilalang, tingnan natin kung sino ang unang makakapatay ng isang sacred blood creature, giit ng teenager. Okay. Tumango si Hansen at nakangiting sinabi. Kabanata 300 at 70. Nagpatuloy ang grupo ng mga tao sa kanilang paglalakbay sa Devil Desert. Nang gabi, habang nagpapahinga sila, bumulong si Yuan kay Hansen nang wala ang teenager. Kuya, mayabang si Hai Yun dahil ang kanyang lolo ay si Hai Mingwei. Huwag mo siyang bigyang pansin. Senador Hai Mingwei. Nagulat si Hansen nang marinig iyon. Si Hai Mingwei ay isang senador at demigod, marahil ang pinakamahusay na mandirigma sa lahat ng tao. Nang pumasok si Hansen sa God Sanctuary, si Hai Mingwei ang naging unang tao na pumatay ng isang demigod sacred blood creature. Hanggang ngayon, walang sino man ang nakasunod sa halimbawa niya. Si Hai Mingwei ay tinawag na pinakamahusay na mandirigma kailanman, at siya ang pinakamalamang na kandidato para sa pangulo ng alyansa. Narinig ni Hansen ang mga bulong-bulungan na ang mga Haze ay isa sa mga angkan na nagmana ng mga sinaunang martial arts, na dahilan kung bakit nakarating si Hai Mingwei sa kanyang antas. Tumango si Yuan at sinabi, si Hai Yun ang tanging lalaki sa kanyang henerasyon, kaya't seryoso ang buong angkan sa kanyang edukasyon. Dahil siya ay random na itinalaga sa Steel Armor Shelter, sinabi ng aking pamilya at ng pamilya ni Ching na alagaan siya. Kung may mangyari sa kanya, kami ang magiging responsable. Huwag mo na lang siyang bigyang pansin, kuya. Tumango si Hansen. Wala siyang intensyon na seryosohin si Hai Yun. Gayunpaman, nagtanong siya sa kuryoso, talaga bang nagmana ang mga Haze ng sinaunang martial arts? Umikot ang mga labi ni Yuan at sinabi, karamihan sa mga senador ay may kaugnayan sa sinaunang martial arts, na nagbigay sa kanila ng malaking bentahe nang pumasok sila sa God Sanctuary. Kung hindi, wala silang mga bentahe. Ang mga nakikipaglaban sa kanilang sarili ay karaniwang lahat ay nasa loob ng bahay.
Magandang malaman. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Hansen ang mga bagay na ito, kaya't naging interesado siya at nagtanong pa kay Yuan. Hindi rin masyadong maraming alam si Yuan. Ang ilan sa kanyang mga kamag-anak ay nasa house. Bagaman may alam sila tungkol sa Senado, hindi sila masyadong maraming nalalaman. Nang muling umalis sila sa daan, si Hayon ay sobrang aktibo, pinapatay ang halos lahat ng nilalang na nakita nila. Maganda ang kanyang fitness, at kahanga-hanga ang mga teknik na ginagamit niya, marami sa mga ito ay hindi pa nakita ni Hansen. Marahil ito ang mga lihim ng mga haze. Tuwing pinapatay ni Hayon ang isang nilalang, nagbubuga siya ng hamon na sulyap kay Hansen. Gayunpaman, mananatiling kalmado si Hansen at umarte na parang hindi niya ito nakita. Ang pinakamalaking nilalang na pinatay ni Hayon ay isa o dalawang mutant creatures na hindi naman interesadong interes ni Hansen. Wala siyang mood na makipaglaro sa mga larong pambata. Sa ikatlong araw sa disyerto, habang naglalakad sila, biglang nagulat si Hansen habang nakatingin sa abot tanaw. Itinigil niya ang kanyang mount at tinawag ang hornbow at ang bony fish arrow. Kuya, anong nangyari? Nang makita si Hansen na kumikilos ng ganoon, nag-alala ang lahat. Gayunpaman, wala silang nakita sa malapit. Mga itim na may pakpak na hayop. Nandito rin ang hari, itinuro ni Hansen ang abot tanaw. Tuwang-tuwa si Hansen. Hindi ito malayo mula sa kinaroroonan niya noong huli siyang nakatagpo ng mga itim na may pakpak na hayop. Magandang makita sila muli, hinding-hindi niya palalagpasin ang pagkakataong ito. Tumingin ang natitirang grupo sa direksyon na itinuro ni Hansen. Ang tanging nakita nila ay ilang itim na tuldok. Nagtataka ako kung totoo nga. Ang layo mo sa mga nilalang. Kahit na makita mo sila, ano ang silbi ng pagkuha ng iyong bow? Hindi mo man lang kayang sakta ng isang ordinaryong nilalang sa ganitong distansya, lalo na ang isang sacred blood creature, sabi ni Hayon na nakakunot ang mga labi. Hindi sumagot si Hansen kundi hinayla ang hornbow sa kanyang buong lakas. Nakatuon sa abot tanaw ng ilang sandali, biglang pinaputok ni Hansen ang bony fish arrow. Isang gray na anino ang lumipad patungo sa langit at agad na nawala sa paningin ng mga tao. Walang nakakaalam kung saan napunta ang arrow. Sandali, narinig nila ang isang matinis na sigaw mula sa malayo. Ang grupo ay natuwa. Tumingin si Yuan kay Hansen at nagtanong, Kuya, nakuha mo. Tumanggaw si Hansen na puno ng saya. Ang boses sa kanyang isipan ay nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napatay ang sacred blood creature Black Feathered Beast King. Nakuha ang beast soul ng Black Feathered Beast King. Kumain ng karne nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 sacred geno points. Nagulat si Hansen na nakuha ang beast soul ng nilalang. Pakiramdam niya ay mas mabuti ang kanyang kapalaran kamakailan. Kuya, talagang pinatay mo ang sacred blood Black Feathered Beast. Hindi makapaniwala si Ching sa nangyari. Nakatitig siyang mabuti dahil hindi niya nakita kung ano ang itsura ng itim na may pakpak na hayop. Tumanggaw si Hansen. Umuungol si Hayon at pinilit ang kanyang mount na tumakbo sa lugar kung saan bumagsak ang arrow. Hindi siya naniniwala na bago pa man niya makita ang mga nilalang, napatay na ni Hansen ang kanilang Sacred Blood King. Nabahala sina Yuan at Ching kay Hayon at mabilis na tinawag ang lahat na sundan siya. Habang papalapit ang grupo sa lugar, sa wakas ay nakita nila ang isang buhawi ng mga itim na may pakpak na hayop na nagpapalutang sa langit, nagsisigaw. Sa gitna ng buhawi ay nakatayo ang isang boulder na 100 talampakan ang taas. Isang higanting itim na may pakpak na hayop ang naipinid sa boulder gamit ang arrow, ang parehong arrow na pinaputok ni Hansen kanina. Lumaki ang mga mata ni Hayon at naramdaman ang hindi makapaniwala. Ang natitirang grupo ay nagulat din. Gaano kahusay kaya si Hansen na pumatay ng isang sacred blood creature mula sa higit sa 1 milya ang layo? Sa unang santuwaryo ng Diyos, naniniwala akong wala ka ng kapares, sabi ni Yuan na may paghanga. Tumingin si Hayon kay Hansen na may komplikadong emosyon. Sa simula, hindi niya masyadong pinansin si Hansen, ngunit bigla niyang napagtanto na ang agwat sa pagitan nila ni Hansen ay masyadong malawak. Bago pa man niya makita ang sacred blood creature, napatay na ito ni Hansen na naging isang matinding dagok kay Hayon. Maraming mga master sa alyansa. Wala ito, sabi ni Hansen nang walang pakialam at mabilis na sumugod sa mga itim na may pakpak na hayop, sinusubukang agawin ang katawan ng Beast King. Sumugod din ang natitirang grupo. Nang wala ang pamumuno ng Beast King, naging kaguluhan ang mga itim na may pakpak na hayop. Karamihan sa kanila ay lumipad palayo, at ang iilan na sumalakay sa mga tao ay napatay lahat. Mabilis na tumakbo si Hansen patungo sa boulder at kinuha ang bony fish arrow. Ang katawan ng Black Feathered Beast King ay agad na nahulog sa lupa, nag-iikot ang alikabok.
Hindi kinuha ni Hansen ang katawan kundi tinawag ang Golden Rock Worm King. Itinuro niya ang katawan ng Black-Feathered Beast King at agad na sumugod ang Worm King sa katawan na may tuwa. Kamakailan, tumigil na sa pagkain ang Golden Rock Worm King. Nawala ang interes nito sa lahat ng karne maliban sa karne ng mga sacred blood creatures. Naisip ni Hansen na oras na para mag-evolve ang Worm King. Malaki ang itim na may pakpak na hayop. Matagal bago makakuha si Hansen ng isang sacred blood genopoint. Naisip niyang mas mabuti kung pakakainin niya ang buong katawan sa Worm King.